Ako po ay isang dating seaman. Yun po ang naging hanap buhay ko po. Kaya lang po ako dumulog sa inyo upang malaman ko po kung ano po ang magiging kapakinabangan ko sa aming naipundar mag-asawa. Sapagkat ang mga ari-arian na aming naipundar ay inaangkin niya lahat at nasa pangalan niya. At tungkol po sa titulo, eh kung sakali po yung ibenta niya, may habol po ba ako doon? May karapatan po ba akong mag-claim ng mga bagay na yun? Dahil po sa pinapalayas niya po ako, eh hindi ko po malaman kung ano po ang dapat kong gawin. Kaya po ako dumudulog sa inyo at humihingi ng tulong at ng inyong payo upang maging mapanatag na po ang aking isip. Ngayon po, ang aking kalagayan sa ngayon ay ako na po nag-aasikaso sa sarili ko. Ako na po ang nagluluto at ako ang bibili ng pagkain ko. Ako rin ang naglalaba na dapat sana gawain ng asawa. Pero ngayon pa mapinagtiisan ko ang lahat na yun. Alang-alang lang po sa mga anak ko. At ang mga anak po, at hindi nyo may tatanong mga anak po, mga tapos na. At nakasulit na po sila sa kanilang mga pag-aaral. Sa ngayon po, may kanya-kanya silang trabaho. Ano po ang may tutulong niyo po tungkol sa akin dito? Yun. Depende yan, Napakasakit, Kuya June, no? Eddie. Kung Erin pala. Depende yan, June, kung kailan siya kinasal. Opo. Kung kinasal siya prior to the implementation of the Family Code, August 1988. Di ba? Ang community relations ng mag-asawa ay absolute. So in other words, if they were born after the family code, lahat ng pagmay-may-ari niya at pagmay-may-ari ng asawa sa kanilang dalawa, maski na sa pangalan lang ng isa. Opo. Ngayon, kung sila'y kinasal before the implementation of the family code, no, Opo. then considered conjugal. Conjugal partnership of gains. Ngayon, kung mapapatunayan niya na yung binili nilang mga ari-arian ay galing sa Pagpapagod niya. pagpapagod ng dalawa. Dahil dalawa. after the marriage, no, any property that comes into the marriage is owned by them. Kasi yun ang defining line yung Opo. family code. So from then, anything that property brought to the marriage after the marriage is owned by both of them. So kailangan patunayan niya na yung mga ari-arian ay pumasok sa kanilang pagiging mag-asawa pagkatapos nilang kinasal, no? So yun, kasi yun yung defining kung absolute o conjugal. Ngayon, one way of doing it, no, kung kunyari meron na silang problema, dumulog na sa korte at ipa-declare ito yung mga properties na considered conjugal owned. No, para at least hindi mawala yung karapatan niya sa mga lupa. Napakahirap pala ng ganyan, ano? Pagka nagkakalabuan na yung mag-asawa, lalo na pag tumanda na. Oo. Kung Erin, Pero no? yung sinasabi niya dapat trabaho ng asawa yung maglaba. Hindi naman. Pareho pwedeng maglaba. Kaya na siguro napapabayaan na rin po siya kung Erin kasi yun. matanda na nga naman po siya. Kaya lang, ang ano niya Pito, parang kinukuha talaga ng asawa niya yung ano no? Parang sinosolo na lang. Wala na siyang karapatan. Oo. Bagamat siya yung nagpundar nung lupa dahil seaman daw po siya nung araw kung Erin eh. Kaya nga importante na dumulog na kaagad siya sa korte at i-identify niya yung mga properties at sabihin niya yung rason dahil ito, una, siya yung nagpundar. Pangalawa, wala naman yata trabaho yung asawa. Hindi natin alam, Opo. no? Kung walang trabaho, di lalong mapapatunayan niya kung kailan malakas yung ano niya. kung kailan niya binili yung lupa, no? Tapos yung pangatlo, dahil ito'y binili pagkatapos nilang kinasal, conjugal yan. So may kahati ako dyan sa property na yan. Pero halimbawa, nagkasama lang sila, hindi sila kasal kung Erin. Ito, meron akong kaibigan ganun eh. Ganon. Magiging Ang nangyari daw co-ownership ang relation. nung kalakasan ng kanyang trabaho, ipon sila ng ipon sa bangko. Nung humina na yung kanyang trabaho,
doon na lang napunta sa kinakasama niya yung Hindi, pero pera. joint account yan. Depende kung joint account. Kung joint account, di at least mapapatunayan sa kanilang dalawa yan. Hindi niya pwedeng sabihin unless meron siyang ebidensya na magpapatunay solo sa kanya. Pero dahil pumasok yan sa joint account, ang tingin ng batas, pag may may-ari ng dalawa. Pero kung di naman kasal, halimbawa nakabili sila ng lupa, naipangalan doon sa babae lang yun. Oo. Mahirap patunayan ng sa ano yun. Ang lalabas niyan sa titulo, titignan. Opo. No? Ngayon, kung mapapatunayan niya in terms na wala naman na kinikita, walang trabaho, ang korte na magpapasya niyan. Okay, next po natin. Kung Erin, sinasabi ko na nga ba? Yan. Si Jovert Paraon ng Rosario, Pasig City. Meron din po siyang katanungan. Digal, pasok! Ako po ay si Gilbert Paraon, nakatira po sa Rosario, Pasig City. Ako po ay may katanungan tungkol sa birth certificate po na anak ko na nakalagay po doon, female, pero yung anak ko po ay lalaki. Tapos yung pangalan, mali din po. Ano po yung gagawin ko po doon para mabago po? Yan. Well, ang dapat niyang gawin, pumunta na kaagad siya sa Philippine Statistics Authority, no? At malaman dahil mukhang malaki yung problema, both Apo. sex, hindi clerical error na yan both sex and name Opo. No? So baka meron dadaanan na proseso, hindi lang correction of entry, no? Pero baka kailangan dumaan sa korte na mismo. Dahil kung simpleng typographical error lang yan sa name, madali lang yan. Kung Monica with a C, Monica with a Opo. K, no? Or Rina with an I, or Rina with an E. Mga typographical lang yan. Pero kung kasama na rin yung kasarian, korte na ang magdidesisyon yan. So, pumunta siya sa PSA, kunin niya yung mga requirements para mapaayos niya yung birth certificate ng anak niya sa lalong madaling panahon. Huwag niya nang hintayin na matagal na habang hindi pa nagtatrabaho dahil mas malaking problema Opo. yan. Tapos sa eskwelahan rin. Pero kung ano po man dapat gawin para maiwasan yung mga ganyang akala natin simpleng bagay lang? Di ba pagkapanganak, anong gagawin po ba dyan? Pipirmahan mo naman Pipirmahan. Kailangan basahin mo yung pipirmahan mo. Di ba yung pagpifill up po ba niyan, manual o nakaano na kagad yan? Manual. Doon kagad sa form? Yes. O, At ikaw mismo yung susulat. pero ba't nagkakaroon pa ng ano? Hindi yan, hindi natin alam. Yung female, yung male nagiging female. Ang tanong, bakit niya pinirmahan? Yun. Di ba? Ano ba ang proseso po nun? From hospital, halimbawa, doon mismo pipilapan po ba yun? Yes. Tapos, sa munisipyo na kagad? Ang hospital ang Paprocess. magpo-process. Oh.